After few days nang hindi online ni Dean Chase, nag-upload siya ng panibagong video mga kababayan. At ito ay patikim sa di umano'y sekes skandal ng mag-asawang Ngiwi at Bangag. Ngiwi, Butod, Bangag, parang ganon. So, iniiwasan daw ni Dean Chase mga ate at kuya na mag-online kasi they wanted to stay off the grid. Him and Mr. Tubig. Kasi hinahunt talaga sila mga kababayan, di ba? Sinusubaybayan, pinapatiktikan, hinahanap, nagtatanong-tanong sa kung kani-kanino yung inutusan di umano ng mag-asawa para sila ay huntingin, nanakaw nga yung kanyang laptop, nanakaw din yung cellphone, burner phones, pati yung gadget din ni Mr. Tubig at saka yung mga IDs, okay, wallets, ganyan. So, ayaw talagang tantanan dahil kung hindi totoo mga ate at kuya itong allegations ni Dean Chase at ni Mr. Tubig na manyakol ang magjowa ay hindi gagawin sa kanila yan mga kababayan. Pwede naman siguro mag-report sina babaeng ahas, 'di ba? At saka si Iwi sa US government, total magkakilala naman si Lolo Trump at saka si Iwi. Pag-uusapan ba natin yan mamaya? We'll see. Oh, pwede naman itawag, teka muna, yung isang kababayan namin dyan sa Anemika, tsaka mukhang US citizen na, kung ano-anong paninira ang ginagawa sa amin, hindi naman to totoo. Lolo Trump, Mr. Trump, baka pwede tumawag si Ngiwi, di ba? Mr. Trump, pakadisiplina nga yung isang yan, nakakasira sa aming reputation eh. Hindi naman totoo yan eh. Ay, hindi ganun ang ginagawa, umaatake ng pailalim. Okay, may hunting kinematic or operation para hulihin at makagurgurin nga ito si Nadine Chase at saka si Mr. Tubig. Si Mr. Tubig na di umano'y binayaran ni Ngiwi at ni Butod ng 2.3 million, and then there's another guy na binayaran ng 900,000 or almost 1 million para lang makipagbembangan sa mag-asawa. Pero ang plot twist, di umano mga kababayan, according to Dean Chase at saka kay Mr. Tubig, ay hindi si Ma'am Shi ang binebembang nung dalawang tubigs, kundi si Ngiwi. At ang tagatutok pa ng kargada ni Mr. Tubig ay si babaeng Jahas Ever. Sino ba yung babaeng Jahas? Tsaka sino yung Ngiwi, mga ting? Nagtataka ako. So nakapag-record nga po ng video si Mr. Tubig, itong half Filipino, half Brazilian or half Portuguese, basta't may lahi. Siguro nga sabi ko, hindi talaga siguro halata siya na Pinoy, no? Dahil nga half blood. Pero ang nanay niya nga po ay Pilipina, pero syempre ang gagamitin ng apelyido yung pangtatay, so wala talaga sa kanyang first name and last name siguro, yung pagiging Filipino, no? Pero since dugong Pinoy, yung Mr. Tubig, yung matangkad na nakilala ni Dean Chase, na hinire ng mag-asawa para makipag-join sa kanila sa sausage party, ay palihim na nag-take ng video si Mr. Tubig, 'di ba, habang hindi aware yung mag-asawa, at ipi-play natin mamayang konti, ang patikim na excerpt ng video na ang sabi nga ni Dean Chase ay sinubmit na nila sa White House o kay Lolo Trump at natanggap na yung Beijing. Palihim na kumukuha ng video si Mr. Tubig dahil na-recognize niya yung mag-asawa na teka muna. Mga kababayan ito ng nanay ko, meron mga kilalang tao ito sa Pilipinas, bakit ganito ang ginagawa? So siguro sabi niya, kukunan ko to ng palihim ng video, kailangan may makaalam nito na hindi tama ang ginagawa ng mga to dahil sa tingin nung Mr. Tubig ay pera ng Pilipino ang ginagamit sa kanilang bisyo at kalokohan at kakatihan at alam niyo na, kamanyakulan. Okay? Hindi kasi normal ito eh. I mean, kanya-kanya siguro na experiment naman, hindi ako makaka-relate, no? Lalo na sa mga mag-asawa. Siguro, shoutout po sa inyo na mga may edad na dyan and married na ng matagal ng panahon. Maybe there's a point in your lives na nag-experiment kayo ng something different, nagro-role play kayo, pero itong ginagawa kasi ng mag-asawa ay hindi lang basta-basta na naghahanap sila ng kanilang ko-orgy or kasama sa bembangan, gumagastos pa sila ng 2.3 million. Sino sa atin ang may kakayahang gumastos ng ganyan mga kababayan para lang may pasalihin na ibang tao sa jugjugan? Yan po ang pwedeng maging dahilan kung paanong kakalat ang mga nakakahawang sakit, lalong-lalo na yung Aida Makaraig. 'Di ba? So, ganito pala ang trip ng mga to. At kung sino-sino na ang nakakaulayo ng mga to kasi maraming salapi.
ginagawa kaya nila ito sa Pilipinas? Baka mamaya yung mga gwapings na PSG na nagbibiro nga si VP Sara nung mga nakaraan, di ba? Nasabi niya, siguro bakla ang aking tatay, si PRD. Siguro bakla itong si PRD. Ang gagwapo ng mga PSG niya eh. Puro gwapo. Yung parang sabi ni VP Sara, yung aking mga PSG hindi gwapo. Kay PRD, mga gwapo. Namin ni VP Sara may video yan. So most probably, yung mga PSGs na ni PRD ay inabutang PSG rin ng mag-asawa. And then there's another, di ba may expose si Miss Marlica na may naghikog, na may nagpakagurgur na PSG. Either nagpakagurgur yun or ginurgur. Kung ginurgur, ibig sabihin baka nasaksihan niya yung kalokohan ng mag-asawa or nakita niya sigurong, di ba, may ganong sausage party rin sa Palasyo ng mga Ahas or nagpakagurgur, pwedeng kasali siya sa jugjugan, yung PSG na yun, and then baka nahawakan ng sakit, and then hindi na nga pwedeng makipag lovemaking sa asawa dahil nga nahawa na siya. So, instead of him, di ba, na yung PSG ay makahawa sa kanyang asawang legal ng sakit na nakuha niya, naghikog na lang yung PSG. Alam niyo bang may artista noon mga kababayan, isang sumisikat na artista sa Pilipinas, hindi ko alam kung familiar kayo ha, bigyan ko kayo ng clue. Kasali siya sa isang reality TV show ng GMA, parang isang reality TV show yon na naghahanap ng mga panibagong artista. So mga bata itong mga to, like mga teenagers, no, not really above 18 naman. Pero mga gusto ngang sumikat at maging, 'di ba may ganyan na reality TV show on GMA? And then isa sa winner, if not one of the winners, ay magaling sumayaw. Taga Baguio yan siya. Pero ano nangyari? Nagpakagurgur. Bata pa yun mga kababayan, feeling ko early 20s lang. Gwapo, magaling sumayaw, walang sinabi yung ibang mga dancers na mga artista ng Pilipinas. Doon, kilala nyo? Comment nyo nga sa comment section kung may natatandaan kayong ganyan. Ang gwapo. Okay, igurot yata yun siya. Ang galing sumayaw. Parang ang dali lang sa kanya yung hataw na pagsayaw. Parang hindi nga siya napapagod eh. Yung ibang artista hingal na kapag hataw na hataw. Yung lalaking artistang yun, hindi. Anong kwento ng lalaki? Nagpakagurgur. Di umano, naging jowa ng isang direktor na pokla na may AIDA. And maybe out of kahihiyan o hindi niya matanggap na ang bata-bata niya, nagka-AIDA siya, baka nga may girlfriend pa yun. But since pumatol siya or pinatulan siya ng akla, baka pinilit pa nga siya ng aklang direktor, no? Parang kung gusto mo magka-project bilang artista, patulan mo ako or jowain mo ako, bibigyan mo kita ng pera, jugjugan tayo. Ang nangyari, nahawa yung artistang yun. Kilala nyo? Nagpakagurgur ng sarili niya. Hindi kaya ganyan ang nangyari sa PSG, balay natin. But anyway, let's proceed to Dean Chase expose mga kababayan. Di umano nga sinabi na ni Dean Chase itong video sa White House, nakarating na itong jugjugan scandal ni Ma'am Shi at saka ni Niwi na palihim na kinukunan ni Mr. Tubig. Eme-eme nga niya na tumatawag na siya or nag-hail na siya ng Uber dahil gusto niyang umuwi. Ang sabi nga ay, huwag ka nang umuwi kasi ipapahatid ka lang namin sa bahay niyo sa aming isa sa aming mga driver. Biro niyo nasa anemic kayo mag-asawa, may sarili pa silang driver. Pakayaman! Buhay, hari at reyna. Ang tanong, kaninong pera ang ginagastos? Sarili nilang pera o pera natin? Yung ibinayad kay Mr. Tubig na 2.3 million pesos para lang may nakakaalam, shout out, may nakakaalam ng kwento na yun. Yung artista na bata pa, nagpakamatay. Diba? Alam nyo yan. Di umano, nahawa yan ng AIDA ng isang direktor. At ang pagkakaalam ko, yung direktor na yon tigok na rin dahil nga sa sakit na yan. Okay, so let's proceed to Dean Chase's expose at patikim. At sabi ni Dean Chase, totoo ba to ha? Siguro nanonood si Dean Chase ng ating vlog. No? Shoutout Dean Chase, daghang salamat. Amping kanunay. Ano daw po kasi, wala raw copyright yung kanyang sound track na ginamit this time. I hope there's none kasi nga nung nakaraan natin ng mga vlog, nang nangyayari pag in-upload natin, minumute ng YouTube because of copyright infringement. So, wala daw munang mukha ngayon. I hope you don't mind. Ayan, may snippet 1 na in-upload si Dean Chase or patikim doon sa
ah, I think voice recording, 'no, ng, pag-uusap ni Mr. Tubig habang tumatawag siya ng Uber, and then sinasabi ni Ngiwi na, "Wag ka munang umalis, let's have some fun. My God, hangul-hangul." Ito yung sinasabi ko na matakaw sa TLDR. Nakaapat na ano sabi bago natin play, ano sabi ni Mr. Tubig, nakaapat na rounds na nga. Iniskarbahan na siya ng 4 na, grabe naman si Mr. Tubig, sagana siya sa tubig. Normal ba yun? Kaluluoy naman siya, no? Well, siguro kung bata-bata ka talaga, no, makakapag-4, 5, 6 ka, ano, talagang ubos ang sabaw mo, ating. God. Gravity naman yun, napakasagana naman yan sa Katash, di ba? Oh, so, nakaapat na iskerba na siya, nakapagpalabas na siya ng tubig ng 4 na beses. Ayaw pa rin daw bitiwan ni Ngiwi ang kanyang kargada, at baka nga sinusubo-subo pa. And then, ayun nga, ayaw siyang pauwiin at tuloy pa rin. Tinatanggal pa nga raw yung condom, yung balot, yung sapot, yung saplot, no? Tinatanggal pa yung proteksyon. Abay, gusto talaga ni Bembang Jr. na maramdaman ni Mr. Tubig ang init ng kanyang sumbong. Mainit ang aking hymen. Hymen! Baka ma-demonetize na naman tayo. Mainit ang aking kaloob-looban ng aking sumbong. Sabi ni bonggang bongbong. Oh, tanggalin mo ang saplot mong iyan para maramdaman mo ang init ng aking kaloob-looban at ang lalim ng aking bubon. Ano yung bubon, mga ate? Malalim di umano ang bubon ni bonggang bongbong. Sino ba yung bonggang bongbong na yan? Oh, ngayon yung sinasabi po, I don't think I can take it. It's too big. Doon ang galing yung code name ni Mr. TS. Mr. Tubig. It's too big. Sabi ni Mr. Tubig, anong you can take it? Naka-4 ka na nga sa akin. Teka lang, kung naka-4 kay Ngiwi, nakailan kay Ma'am Shi? Si Ma'am Shi kaya ay nanonood lang? Yun ba yung trip niya? Voyeurism? Yung manonood lang? Hindi niya trip magpabembang? Right? Imposible eh. Sayang naman ang butas ni Ma'am Shi kung hindi niya ipapabembang. Lalo na if it's too big. Or maybe yung partner ni Ma'am Shi ay yung mura lang. Mura pa yun? 900K? Dalawa kasing tubig yung kalaro nila eh. Baka para kay Ma'am Shi yung 900K or almost a million banana, and then para kay Ngiwi Jr. yung 2.3. Kasi, syempre, hindi lang, kasi ang bibembangin ni Mr. Tubig ay hindi babae, kundi lalaki. Right? Let's play. Babasahin ko. We've been trying to be off the radar this past few days. They tried to hack my account countless times. Ayan yung mga patunay, screenshot. But they were too dumb to figure out, But they were too dumb to figure out the multitude layers of encryption my page has. Buti na lang din, Chase, smart ka. Lagi ako mass report, lagi pang natitake down. So, ilang beses din na-try na i-hack yung account niya, pero since nga may mga layers of protection and encryption, hindi na-take daw yung page niya. Pero yung kanyang mga uploaded videos, nadi-delete kasi minamass report. So they mass reported our exposés instead. Ayan na, na-mass report yung mga videos. Meron daw na coordinating harm and promoting karayama. And then may hubad thingy. Tinanggal, di ba? We removed your post noong January 9 dahil may mga hubad-hubad raw. I think yung screenshot ng picture ni Ma'am Shi, nakita yung kanyang bobelya at saka yung pokelya. Kaya lang, ano naman yun, pixelated naman eh. Baka minas report lang, kaya na-take down. Umapila siya. So far, we have already submitted the files to the White House. Lagot. Isinumbong na nga ni Dean Chase sa White House si Ngiwi Jr. at saka si Ma'am Shi Coles. Butod, ahas. Tanas.
Isinumbong niya nga ni Gid. Ay, kakaiba yan ha. Okay. Oh, bakit? Kasi si Dean Chase sa tingin ko ay ano na, no, American citizen na. Lalo na si Mr. Tubig na born and raised in California. So they have to protect themselves and they have to seek the help of the administration of Lolo Trump. That's why they submitted the videos, the audios, the photos to the White House. Oh, okay, let's continue. We have been notified that files have been received. Natanggap na nga ni. Oh, and are awaiting further instructions. So, isinanda nila at ni-notify sila na natanggap na namin. O, magantay kayo ng instruction namin ha. O, pupunta kayo, kausapin nyo si Lolo Trump or kung sino man. Punta din sa White House, mag-usap tayo. Is this credible? Isn't this, or aren't these AI photos, videos, and recordings? So, ipapakita, dapat dala ni Nadine Chase yung authentication na hindi yan, hindi yan edited, raw footage yan, no? Yan ay, organic or whatever, original na video from the phone na kunwari ni Mr. Tubig na siya tumatawag ng Uber pero naka-turn on pala yung camera there, tapos dumaan si Ma'am Shea na nakahubad, nakunan sa video. Pati yung nota ni Mr. Tubig na dinaja call or whatever ang ginagawa ni Ngiwi, nakunan din sa video. Kasi siya nakahiga siyang ganun eh. Kunyari tumatawag siya ng Uber eh, nakatutok yung phone habang nakahiga siya papaganon. Okay, dumaan si Ma'am Shea sa harapan niya, galing siguro sa CR or whatever. Hubad, si Ma'am Shea talagang ang lakas ng confidence kung hubad siya sa loob ng kwarto. Kung si Mr. Tubig, hunky-hunky na nga, tapos si Ma'am Shea kulubot naman talaga yung kamukha nga ni Jabba the Hutt. Or girl, saan kumukuha to ng tigas ng mukha? Baka pati si Bembang Jr. hubad rin. Pasintabi. Anyway, let's continue. Wish us luck. We'll need all the luck we can get. Let's pray for Dean Chase and Mr. Tubig, mga kababayan. Baka ito yung chance natin eh, no? Na, tsaka di ba nag-vlog tayo patungkol dyan? Baka isunod ni President Trump si Ngiwi na baka maging Maduro ang kapalaran. Di ba yung Venezuelan president? Baka maging ganun ang kapalaran ni Ngiwi. Dahil dito sa expose ni Mr. Tubig, hindi lang about jugjugan ito. Sinabi ni Mr. Tubig sa mga nakaraang video ni Dean Chase na kasama talaga ang mga droga sa Bembangan Party. Okay? Baha raw, unlimited supply raw ang pulveron, ang male, right? Kokaina, male, Maria Juana, and then kung anik-anik pang mga droga. And then si Mr. Tubig rin nagdadala ng sarili niya yung for his own consumption or maybe nagdadala siya para ialok din, no? O meron ako din ito, okay to, maligat ito, lakas tama ito. Or maybe kailangan niyang gumamit ng ganun at saka may kasama pang Viagra. Diba binanggit mo sa Tubig yan? May dala si Ma'am Shea na Viagra kasi hindi nagagalit ang nota ni Ngiwi. Mukha namang lambutin si Ngiwi. Kailangan pa niyang palaklakin para lang magalit ang kargada. Bakit kailangan niyang galitin ang kargada kung si Ngiwi ay siya naman ang nagpapatusok? Hindi kaya yung dalawang lalaki ay papagitnaan si Ngiwi? Pwede, no? Either, nakakaloko mga tit kuya. Bebembangin ni Ngiwi yung isang lalaki. Pwede rin bembangin ni Ngiwi si Ma'am Shea. At habang nakatusok yung banana ni Ngiwi kay Ma'am Shea or dun sa isa pang lalaki, tutusukin din ang buli ni Ngiwi ng banana nitong Mr. Tubig. Sandwiched. Napagitnaan si Ngiwi. Ay, talaga namang alapaap ang datingan. Naipit sa dalawang kargada, gano'n. What about si Ma'am Shea? Baka gano'n din ang trip, no? Baka mamaya may tumutusok sa kanyang bibingka, may tumutusok din sa kanyang sumbong. Tuhog si Ma'am Shea sa harap at likod. We can never tell. Kasi iba yung trip nila eh. Di ba? Endless ang possibilities kung anong pinagagagawa nila sa loob ng kwarto. Bumayad sila ng bonggang-bongga, mga kababayan. Okay? Kahit anong trip, 'di ba, gagawin nila, biro mo milyones ang ginastos kung
totoo itong expose ni Mr. Tubig at saka ni Dean Chase. Baka mamaya pati tenga ni Ngewi pinapasundot niya sa banana ni Mr. Tubig. Pakitusok nga yung tenga ko ng mabungol ako. Oh, tinutusok ni Mr. Tubig din tinutusok pa dito ng isa pang lalaki. Oh. Tinutusok siya sa tenga kasi kahit paano ang tenga ay masikip. Ano ba yan? Kasi maluwag na yung ano niya no? Kahit sabihin niya, I don't think I can take it, it's too big. Tubig ka dyan! Masyado nang maluwag ang iyong, ang iyong buli. Sa tenga na lang sa tenga na lang tusukin, para masikip-sikip. Oh my God! Anyway, let's continue. For now, Mr. T and I have been trying to stay off grid. Yun. So please forgive us if we've been off our social. We won't leave you empty-handed with this post though. Ito, may snippet siya. Laksan ko. No. Right. You can have one of our drivers take you home. Right, honey? Just stay. Just Have stay. fun. Kaboses. Just your stay will be as handsome as you. Okay, balikan natin. Home. Babasahin ko ha. Mute ko at baka makapiright ako. Ito yung snippet 1. Ang sabi. No. Parang si Ma'am Shi yung si Ma'am Shi ba nagsasalita nito? No. No, you don't have to book a ride. Boses ni Ma'am Shi, di ba? Kasi sabi, hawak niya yung cellphone ni kinuha ni Mr. Tubig ang phone niya na ganun siya. Sabi niya, I have to go home, I have to book an Uber. Sagot ni Ma'am Shi, no, you don't have to book a ride. You can have one of our drivers take you. We can have one of our drivers take you home. Wow. Ihatid ka namin pa uwi. Ay si Mr. Tubig, bakit ako magpapahatid pa uwi? Hindi na, malaman niyo pa ang bahay ko. Baka ganun, ano? Hindi na, Home. Right, honey? Right, honey? Kumbaga sabi ni Ma'am Shi. 'Di ba? Bembang, ang asawa niya. 'Di ba, honey? O, 'di ba? Pwede naman natin siya ipahatid. At dahil daw busy kay Mr. T, kaya di nakasagot agad si Ngiwi. Busy sa alin? Busy sa pagsubo, busy sa... Feeling ko, sumusubo si Ngiwi. Kasi kung busy lang busy kay Mr. T kaya hindi nakasagot agad yung honey ni Butod. So, busy sa kakabayo or busy sa kakasubo? Kasi kung bumabayo ka, makakapagsalita ka pa di ba? Whereas kung may sinusubo ka, ay hindi ka makakaimik ka agad. Wala ko. Payag kayo na sumusubo oh my God. Dead man ako sumusubo, tumatumbling, umi-split lahat na at nag-helicopter, naglo-lollipop. Wag laang nyodic. Kaso mo itong trip nila mo pang nyodic no? Iba yung kati nila, iba yung trip talaga. Ganito yung mga mayayaman mga kababayan Ano pa raw? Tagal na kaimik. Siguro lumololipop pa si Ngiwi, tagal niya bago nakasagot Right, honey? Sabi ni Babaita. Sabi ni Ngiwi, money is not an issue. Daming pera. Money is not an issue. Bakit? Gaano kalaki ang sweldo mong poke ng ina mo ka? Hindi kaya pera namin yan? Hindi kaya pera ng Pilipinas yan? Money is not an issue ng poke ng ina. Lolo Trump, gawin mo na ang lahat. Just stay. Just stay. Have fun. Matakaw talaga. Just stay. We'll have fun. Poke ng ina mo. Naka-4 na rounds ka na ayaw mo pang bitawan ng kargada ng isang yan. Tapos puro lalaki pa yung anak mo. Tatlong lalaki. Oh my God.
Parang anak niya siguro si Mr. Tubig. Si Mr. Tubig naman siguro mga 30 yan, so baka hindi nalalayo ang edad kay Charis Pimping ko. Yung mukha niyang tomboy na panganay. Kaya lang unano naman kasi ang layo naman ang itsura nun kay Mr. Tubig, no? But still, right? Just stay, we'll have fun. Anong fun bang gusto mo? Said na ang katas ni Mr. Tubig. Ang takaw, no? Ang takaw. Siguro siya yung pinakagwapo. Or siya yung mas gwapo doon sa dalawang binubuk nila. Kasi yung isa mura lang di ba? Almost 1 million lang yung isang Tubig. Itong si Mr. Tubig, 2.3 ang bayad. Pumirma pa ng NDA. O para hindi magkukwento kung kani-kanino or di ba? Hindi walang pagsasabihan ng kanilang jugjugan, non-disclosure agreement. Pumirma ka, pag kanilabag mo ito, kaso abutin mo. Ay mukhang hindi lang kaso ang abutin ni Mr. Tubig, gorgor na yata. Hinahunting sila Hinahunt. Sabi, stay, let's have fun. Let's have fun pa rin, okay ng ino. May kilala akong ganyan, tropa kong bading mga kababayan. Sa sobrang gwapo nung guy, mula gabi hanggang umaga, ayaw niyang tantanan. Hindi ko alam kung nakailan sila nung lalaki. Ang alam ko habang natutulog sila, nakabaon pa rin ang bara. Bara! Habang natutulog yung kaibigan kong Pokla at saka yung kanyang boyfriend, walang hugutan mga ate, walang hugot. Habang nakabaon at nagalit ulit, ay di tuloy ulit ang ligaya. Sinusulit nila ang pero hindi ito about sinusulit yung ibinayad kasi milyones, hindi. Kasi hindi nga problema ang pera, ba't mo susulitin? Talaga lang sigurong matakaw. Matakaw sa lollipop. My God. She called him by his name, had to bleep it. Tinawag ni Ma'am Shi sa pangalan yung lalaki. Yes, blank. Your pay will be as handsome as... Oh my God, gwapo yata talaga si Mr. Chu. There you go. Yes, blank. Dinlip ni DJ yung pangalan. Sabi ni Ma'am Shi, your pay will be as handsome as... Bulera pa si Ma'am Shi. Bulera ang poki ng... Apakagwapo mo, don't worry. Ang gwapo rin or bonggang-bongga rin talagang handsome. Ang apaka-plenty rin talaga ng bayad sa'yo. Hence the 2.3 million. Right? Baka mamaya ang bayad dito talaga mga ate at kuya, ano lang either baka magkapresyo lang sila nung isa, right? Nung isang guy. Kasi 40,000, 40 grand, no? Yung kay Mr. Tubig. So 2.3 million nga yung conversion. Baka supposedly ang bayad na kay Mr. Tubig, 20 grand lang or 20,000, 20K. Ginawa nilang doble, kaya naging 2.3. Kasi talagang naligayahan sila ng bonggang-bongga at siguro, no, makinis, malaki, matsu. Kita naman sa picture na in-upload ni Dinches na kasama niya si Mr. Tubig, tangkad talaga, no? Tsaka hunk. Plus walang bahid dungi siguro, no? Baka performance level din si Mr. Tubig. Baka magaling din siyang kumaldag, kaldag, kinaldag niya ng bonggang-bongga. Laki ng bayad sa kanya kasi laki ng kanyang skills. Skills! Oh, grabe ite. Oh, ano pa raw? Oh. It's not just that I have early appointment later today, but I can stay a bit longer. May lakad daw siya So, hindi yan, sabi. May lakad ako ngayon or mamaya. Pero sige, hindi muna ako aalis, sabi niya. So, after niya siguro mag-take ng video, sige, hindi na lang muna ako aalis. Or sige, mamaya ako na lang ibobook. Tinigil niya, pero nakapag-take na siya ng video. Tuso si Mr. Tubig. And Mr. Tubig, despite na ito ay a matter of, katulad ngayon, no, parang matter of life and death na ito, na at risk na yung buhay niya, hindi lang ni Dean Chase. Pero you did siguro alam mo naman yung consequence at saka alam mo naman kung na ang reputasyon ng dalawang yan. But still, you did the right thing na despite na kasama kanila sa kalokohan or sa kanilang trip na yan, ay alam mo na hindi nila yan dapat ginagawa.
kahit na binayaran kanila ang katawan mo, ang serbisyo mo for that day, ng napakalaking halaga, naiintindihan mo na pwede kasing pera ng mga Pilipino ang winawaldas ng mag-asawang yan. At hindi dapat namumuno at naghahari-harian sa Pilipinas ang mga taong hindi lang manyakol, kundi mga gumagamit pa ng ipinagbabawal na pulveron. Tama mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at panoorin ang susunod na video.